today's episode, pag-uusapan natin ang walang humpay na pagmamahal, pagpapatawad, at pag-uunawang dapat na binibigay natin sa mga nanay natin. Hay, ang sarap ng usapin na 'to at siguradong relate ang lahat. Kaya naman, tara, umpisahan na natin. Sige. Ano ang paano ko kaya ito itatawid 'no, kuya? Halimbawa, kuya, paano yung gaano kaya kahirap yung buhay na hindi kayo jibe ng nanay mo? Mm, I mean, hindi ko alam kung paano tayo magsasalita about it, kasi hindi nga natin naranasan. mm, Pero ako minsan sa perspective ko, minsan 'pag may nakikita ako dati ano ko, eh, may mga times, don't get me wrong, ako lang po 'to, podcast po namin 'to. May mga times po dati nakakapag-decide ako na, "Ay hindi, nanay mo 'yan, eh." mm, Patawarin mo regardless. Tama naman yung pagpapatawad ibigay mo, ang question na kasi dito is yung toleration. May word mm. bang toleration? Tolerance. Tolerance, oh, Mm, 'di ba? Yung hanggang saan na okey lang, hanggang saan yung ibibigay mo pa din because of the thought na nanay mo yun. mm. Mahirap siya kasi you are parang inevitably stepping into the shoes of others Mhm, without understanding kung ano yung nangyayari doon sa four corners of their correct. homes, 'di ba? Um, Parang on one hand, tama ka. I agree with you na may ultimate value yung pagpapatawad. Mhm, Pero more importantly, may journey dapat towards forgiveness. You don't just hand out forgiveness out of the blue. Pero in the context of your parents, and I think napahagingan natin 'to nung napag-usapan natin yung mga tatay, mhm, 'di ba? Ako, unang-una kong tinitignan pagdating sa mga ganyang sitwasyon is yung pagiging magulang, for me, opinyon ko lang 'to, and this can mean many things in the context of parenting and parenthood. Mas mahirap ang nanay. mhm, Mas mahirap ang nanay, especially kung, for example, stay at home yung mom, as an example. Kasi unang-una, yung physical toll of being the mom. Ilalabas ka sa mundong ito, may ano yan, may toll yan dun sa physical health ng magulang. 'Pag nasa labas ka na, yung mental state niyan, yung mental state niya kailangan niyang labanan yan kasi kailangan alagaan ka niya kasi yun yung critical first few weeks. Tapos kung yung nanay ay yung nanay na nasa bahay lang or nasa bahay lang siya nagtatrabaho tapos yung pader ng pamilya yung nasa labas nagtatrabaho, physical labor ang pagiging nanay na gigising, magluluto ng pagkain ng asawa, magpapakain ng mga anak, maglilinis ng bahay, maglalaba ng mga damit, tapos mag maglilinis ng bahay ulit, mhm, maghuhugas ng plato, magluluto ulit, paulit-ulit 'yan. mm, I we have to acknowledge that first na mahirap mahirap yung pagiging nanay. Now, may mga sitwasyon, to your point, na hindi katulad ng sitwasyon natin, hindi katulad ng relationship natin sa magulang natin na na very positive, ah, very mhm. enlightening. Marami tayong mauugot na magandang kwento more than the bad Yes. stories, 'no? Mhm, Hindi ko i-impose yung values ko sa mga tao na hindi, hindi na-experience yung level of relationship natin with our mothers. mhm, Pero I will say this doon sa nasa tamang edad na mhm, when dealing with a relationship with their mothers. Ako, as much as possible, intindihin niyo yung context ng nanay niyo. Saan siya nanggagaling? Bakit gano'n yung ugali niya? Don't admonish your mother just because of what you see in the surface. Kunyari, for example, masyadong masungit ang nanay mo, hindi ka masyadong inaaruga, for example. Um, maraming topics na lalabas diyan about bakit gano'n ang nanay mo. Pero more importantly, kung nasa tamang edad ka na, dapat meron ka ng parang mental agency to try to understand your mother better. Paano? Tingnan mo yung mga kapatid ng nanay mo, mga kamag-anak niya. Tanungin mo yung story niya. Bakit siya gano'n, 'di ba? Intindihin mo kung saan siya nanggagaling. Try mo intindihin kung bakit umabot siya sa sitwasyon na 'to. For example, kung yung nanay mo sugarol, kung yung nanay mo laging absent sa bahay, 'di ba? Bakit nga ba siya gano'n? Ano yung pinanggagalingan niya? Kasi puwede nating dalhin sa sarili natin 'yan.
Mhm. Kunyari tayo na baon sa sugal, na nalulong sa sugal, nalulong sa kung ano-ano. Hindi mo naman gagawin 'yun, eh. Hindi mo naman gagawin 'yan out of the way, bigla kang mag-iinom, bigla kang magyoyosi, bigla kang magsusugal or whatever, bigla kang underperform sa trabaho. 'Pag ginawa mo 'yun, 'di ba, unang tanong, bakit ka nga ba gano'n? Mhm. Anong pinagdadaanan mo, 'di ba? If you can ask, for example, kung ikaw ay isang boss, meron kang gano'ng staff na underperforming, Mm. umiinom, nagyoyosi, blah, blah, blah. Hindi mo i-admonish yung parent, yung staff mo na yun and Hmm. say, masama ka kasi nagiinom ka, kasi Hmm. nagsusugal ka, blah, blah, blah. Susubukan mo siyang unawain eh. Saan Mental health, 'di nanggagaling? ba? Kung kaya mong gawin yun, at being you at the right age, with the capacity, financially, mentally, etc., to be able to understand others, bakit hindi yung nanay mo? Bakit yung mga tao na yon kaya mong intindihin at patawarin, pero pag nasa bahay mo na ikaw, isumpa mo yung nanay mo, 'di ba? Hindi ko inaalis yung Fact. fact na nasasaktan ka bilang magulang. Pero you at least try to understand. Hmm. Kasi the moment na tingnan mo lang yung surface mo, wala nang pag-asa yung relationship niyo, 'di Mm. ba? And most often than not, and at least this is my experience, no, sa mga taong nawalan ng mga magulang, Mhm. kahit gaano kasama yung magulang nila, makikita mo yung iyak nila kapagka nasa dulo na. As if nagmamahalan sila. Kasi may regret yun, eh, 'di ba? Mhm. Again, ina-acknowledge ko yung pain and everything, and especially may ibang context na may pain of abuse, et cetera, et cetera. That's fine. Pero kung wala namang gano'n at relationship lang yung broken, Mhm. I think find it in your heart to try to understand first. Kasi if you don't do that, one-sided ka, Mm. 'di ba? Ikaw? Sorry, I rambled on quite a lot there. Hindi, na ano nga ako, eh, ta's ang dami ko ng category sa isip ko. Nag-iisip. Hindi ako kuya siguro yung about it, ano, eh, hindi ko alam pero again ako lang 'to. Pagdating talaga rin sa nanay ako laging, "Nanay mo yun," gano'n. Siguro kaya lang ako nabago over time yung mga nakikita ko I have friends na nakikita ko kung paano yung nanay nila sa kanila. Hmm, Pero at the end of the day, hindi mo dapat talikuran dahil nanay mo yun, eh. hmm. Pero hindi rin ibig sabihin nun na kailangan i-tolerate mo sila lagi. Correct. Yun For naman yun, eh. for Mm, example, meron akong I know someone, yung nanay niya parang pangit magpakinggan, ginawa siyang alam mo yun, supplier ng kung ano man. Tapos everytime na may hihingin o what, binuhay kita, eh. Okey naman yun. Ako kuya, ako talaga alam mo yan, firm believer ako well, it's another conversation 'pag pinag-uusapan yung obligasyon ba ng mga anak yung mga magulang. Ako kasi ang stand ko diyan, kung wala na silang kakayahan at ikaw naman may kakayahan, tulungan mo na whatever. Yun talaga ako, eh, pero again, it's another conversation. Pero meron akong nakikitang mga parents, lalo sad ako 'pag yung nanay na na yung nire-reinforce. Okey lang, eh, kung ano, eh, kaso minsan ginagamit to other things. O bakit? Nung ikaw may kailangan, 'di ba, ganyan, gano'n. Tapos yung anak naman is minsan hindi niya na kaya, pero kailangan niyang gawin yun dahil yung alam mo yun, may iba addict, sad, 'di ba? Sugarol, addict, meron din yung keep on finding love, mawawala, babalikan yung pamilya. Ang diverse kasi ng mga friends na meron ako, so parang minsan nababago yung ideology ko on things. Siguro dahil hindi ko nga siya nakagisnan. Pero lagi ako dun talaga kuya sa hindi mo siya tatalikuran dahil nanay mo siya. hmm, Pero hindi mo rin siya dapat tino-tolerate. Kung mahal mo siya, tulungan mo siyang maging better sa kung paano mang paraan, hindi ko alam. Pero kailangan mo siyang tulungan at hindi mo siya dapat bibitawan, gano'n. hmm, Mahirap kasi yung basta mo lang ako talaga sad ako dun sa mga anak din naman na talagang Diyos ko meron pa akong naringgan sa showbiz. Pero tama ka nga hindi ko naman puwedeng i-judge dahil hindi mo pinagdaanan. Yung line lang na I don't know kung sensitive lang ako, parang sabi, parang may gap sila nung nanay niya. Pero ang sabi niya hindi siya lalapit sa nanay niya dahil inaantay niya yung nanay niya yung lumapit sa kanya. hmm, Ako kasi parang lalo kung matanda na yung nanay mo, kung ano man yung nagawa niya, hindi mo puwedeng patawarin na yun, pag-usapan niyo na in between. Siguro dahil naiiwan ako dun sa idea na nanay mo yun, eh, hmm. 'di ba? I mean, hindi ko alam, labo-labo na yung thoughts ko pero I know naiintindihan mo ako. Ako naiintindihan ko siya to an extent na may karapatan yung anak to be
parang distant to the Mhm. parent kung sobra-sobra naman talaga yung ginawa. Mhm. Like for example, ginulpi mo ng bata, parang pinahirapan mo, parang ginawa mong cash cow, 'di ba? Hmm. To a point na parang parang halos halos hindi mo na siya ituring na anak, kundi parang ATM na lang. Mhm. 'Pag mga gano'n, I think I have it in me to Mhm. understand na puwede na this time naman ako naman ang humingi naman kayo ng tawad, 'di ba? Mhm. Kasi, parang more importantly bilang hindi lang ninyo ako anak, tao din ako, nasasaktan din ako, 'di ba? Mhm. Mahirap yung balance na ano, mahirap yung balance na nanay mo siya, pinalaki ka niya, therefore, Hmm. and yung right mo bilang individual. To your point, 'di ba? Kailangan on one hand 'no, kailangan mo talagang kung hangga't maaari 'no, hangga't maaari, hindi mo kailangang kasi ang saklap na sinusumbatan ka, eh. 'Di ba? Mhm. I mean, the reality is hindi naman natin piniling maipanganak dito Mhm. sa mundong ito. Pero dahil pinili tayo ng iba na maipanganak sa mundong ito, responsibilidad niyo kaming alagaan. Hindi niyo dapat isumbat 'yon. But the reality is hindi lahat gano'n mag-isip, 'di Mhm. ba? Especially in this country. Laki tayo do'n sa idea ng utang na loob. Utang na loob doon nanggagaling lahat yung kultura natin, eh. Doon nagre-revolve around yung utang na loob, eh. Mm. 'Pag may ginawang mabuti sa'yo, parang obligated ka to return, Mhm. to reciprocate, especially true sa loob ng bahay sa yung dynamics sa magulang at anak. Swerte yung mga anak na hindi gano'n yung mga magulang nila. Medyo mahirap yung sitwasyon kapagka yung mga magulang nila, yung mga household na yung mga magulang always sinusumbat yung pagiging magulang nila. Mhm. If possible, kung gano'n yung mga magulang niyo pero meron kayong two-way relationship, try to have that conversation with with your parent and say, "Mama, sorry ha, ah, I owe it to you. Totoo naman, I owe it to you na pinalaki mo kami, pinaaral kami, et Mhm. cetera. Pero hindi talaga kaya, eh. Mhm. Hindi talaga kaya, eh. Nauunawaan ko na may pangangailangan, et cetera, pero may mga pangarap din ako, eh." 'Di Mhm. ba? Susubukan kong balansehin, susubukan kong magbigay, pero to only an extent. Parang masakit naman sa'kin na sinusumbat mo sa'kin yung pagiging magulang mo. Well, in fact, ang reality, di ko talaga kayang ibigay. If you Mhm. can have that conversation with Conversation. your parent, that's fine. Pero 'pag wala na talaga, alam mo ito yung mindset ko. Responsibilidad na 'to ngayon ng mga bagong henerasyon to change the culture. Mhm. Kasi hindi na natin mababago yung mindset nung naunang henerasyon sa'tin, yung sa pre-millennial. So, yung mga Mhm. boomers, et cetera. Gano'n na talaga sila mag-isip, eh. Mm. Kasi sila yung unang nakaranas nung first, nung yung unang advent of the culture of debt of gratitude, eh. Mm. Parang ingrained na yan sa psyche nila na pagka may ginawa kang mabuti bilang magulang or in general bilang tao, nag-e-expect ka ng return, 'di Mhm. ba? Kung hindi natin kayang baguhin within our own households. Mhm. Ako like for example, bilang magulang, I will try my best na hindi ko isumbat lahat ng ginawa ko. Kasi baka naman mag-suffer yung anak ko in the end na parang isipin niya na parang utang na loob niya na buhay siya. Mm. That's true, but also you don't have to. Mhm. Kasi may sarili kang buhay, eh. In my own ways, susubukan kong i-cure yung culture Mhm. by saying na kung gusto mong tumulong sa akin, anak, kung kaya mo lang at voluntarily mo ibibigay. Hindi ko hihingin sa'yo unless kailangan na kailangan ko. Pero hindi ko pa rin isusumbat. Kasi hindi mo piniling maipanganak sa mundong ito. Ako yon, nanay mo yung nagsabi na maging Dawson Carlyle ka as an example, 'di ba? Mhm. Ah, ma ma babalik lang din tayo dun sa idea na swerte tayo. Mhm. Swerte tayo na even at mama's peak, health-wise, strength-wise, we can always have that conversation. Ah, Kasi although nung bata tayo walang gano'ng conversation, sumasagot ka? sumasagot ka pa. Bakit di ka Pero parang I've always had the feeling na parang I didn't have to worry about what mama and papa will say if I say something. Kasi parang eventually naintindihan nila ako. Si Mhm. Papa especially, hindi naman especially but rather naalala Mm. ko si Papa noon. Lagi niyang sinasabi, "Bayaan mo na si Kuya. Mm. Okay lang 'yan." Mhm. Pero si Papa yung nung araw yung buntal. Mhm.
'di ba? MMA 'yun 'pag nagbuntal nung araw. Pero Bihira pero noted. oo, noted 'yun. Pero yan si mama ewan ko siguro baka magalit ka dito. Alam ko ganyan si mama at saka si papa sa'kin, "Hayaan mo na si kuya mo." Oo, Gano'n siya palagi. Ako, I always go back to that. Pero sa iba, I feel for them na they have to carry the burden of parang feeling that they have to pay debts mhm, morally sa mga magulang nila. yeah, Saklap, eh. Ang saklap na parang kailangan mong biruin mo kung ikaw ay isang individual, you have to work hard for yourself and your future and the now yeah, and your parents, 'di ba? Set aside dun na bilang anak, almost inevitably irresponsibilidad mo kapag nagkasakit sila, mhm. 'di ba? Ang dami mong kailangang isipin, eh. Kaya mahirap din talaga. Na-tackle ko lang siya. Kasi ano, eh, 'pag usaping nanay ang dami talaga, eh. Hmm, Since it's their month, well, araw-araw naman po ay Mother's Day, hmm, ganyan. Kaya ko lang siya na-mention at siyempre gusto ko ring magbigay-pugay bilang parte ng usapin na ito. Gusto ko lang kuyang makuha ang take natin at yung pagpupugay sa mga single moms, hmm, 'di ba? Ako siguro kuya gusto ko lang sabihin na grabe po. Kasi yung maging nanay nga na may katuwang mahirap na. hmm, Yung nanay pa kaya na wala, 'di mm, ba? So, sa mga panahong ito, isa rin po kayo sa mga pinagpupugay namin. hmm. Maraming salamat sa pagtindig sa inyong pamilya kahit wala po kayong Katuwang, katuwanga, oo. partner. Sobrang hirap maging single mom, ano? Mahirap 'yan kasi kung ikaw ay isang nanay na na you have to fulfill the responsibilities of a mother in general and more kasi you have to be the father as well, Mm, overwhelming 'yun, yeah, 'di ba? Like for paano siya overwhelming? Medyo swerte yung mga single mothers na may mga kakayahan nanay na na puwedeng sumusuporta. mag-alaga sa anak mo or mga kapatid na willing magsuporta. Oo, What if yung ano, yung wala talaga, ay yung wala na talagang mm, katuwang makakatuwang na mag-alaga ng mga anak. Like for example, yung mga single mothers na kailangang gumastos ng extra for correct, help, correct. 'di ba? Yung carer, katulong, ganyan. So, ibig sabihin nun yung mga single mothers na yun, kailangan nila mag-work extra harder to be able to afford yung care for their children, 'di ba? Tsaka ano kuya, yung pakiramdam na kailangan nilang iisantabi yung personal pain nila. Dahil kailangan nilang sila yung magbitbit sa buong pamilya Saka dahil mag-isa ano, na lang at sila. saka pag ang nanay stay at home, Mm, finorgo na nung nanay na yun yung dreams niya for herself, eh, mhm, opportunities and all. Kasi pinili niya yung karerang bilang maging nanay. correct. Hindi na siya yung kunyari nakatapos siya ng pagiging accountant, Mm, nakapangasawa, hindi pinili na lang niya magstay sa bahay. mm, Hindi niya pinursue yung pagiging accountant niya, finorgo niya yung pangarap niya at pinagtrabahuan niya ng ilang taon para sa isang bigger cause, which is correct, ang being mother. On its own, sobrang hirap nun. What if you have correct. to do that alone? Yun din. Kaya sabi ko lang naisipan ko silang kaya saludo po kami sa mga Hmm. single mothers out there na grabe po. Mahirap 'pag naiisip ko, Diyos ko yung mag-isa ka lang na nag-iisip, tapos kailangan mong times 10 yung tatag mo sa sarili mo. Hmm. Kahit pa alam mo kuya, kahit pa nga sabihin mo yung meron silang well-off sila, mahirap pa rin, eh. Hirap pa rin, totoo Iba yan. iba kasi yung 'di ba, yung dalawa sana kayo, I mean, A-attend ka ng ano, ng parent-teacher meetings, 'di ba basic yun, 'di ba? magbabayad ng tuition, At pupunta correct. ka dun sa school para magbayad ng tuition, sundo hatid, Mm, 'di ba? na madali sana kung may katuwang kang Kasama ka, 'di ba? gumagawa, Oo. oo. Mahirap kaya nagbibigay-pugay din po kami sa mga single mothers at kasabay din 'to kuya pagbibigay-pugay din natin sa mga nanay na tatay. Hmm, Yung mga tatay na sila na yung tumayong nanay din ng mga anak nila oo. dahil for whatever reasons, wala na yung nanay o nasa kanila yung mga anak. Para sa inyo din po Hmm, ang buwan na ito, ang araw na 'to. Gano'n din kuya sa mga ate, kuya, na tumayo ng magulang, tumayong hmm, nanay because maaga ng pinatawag sa heaven yung mga nanay nila para sa inyo din po 'tong araw na 'to. I hmm. mean itong buwan na 'to. Sobrang hirap maging nanay kuya. Sa kahit saang anggulo o sa kahit anong konteksto ng pagkatao mo, pero ikaw yung tumayong nanay, naging ilaw ng tahanan, hindi siya madali. Pero it's a rewarding feeling. Ako na-appreciate ko yung greatness of a mom. Mhm, Nakita ko na yun sa greatness ni mama. mhm, Parang that's decades old, parang tale.
Mhm. That I'm not gonna be tired of parang telling Mhm. na I have such a great mom. Oo. Pero nung nagkaroon ako ng pamilya of my own, doble yung appreciation ko of motherhood through my wife, Jillian. Oo. Kasi siya finorgo niya yung desire niya to be able to have a better life. Mhm. Umuwi galing abroad para bumuo kami ng pamilya. Maging nanay, Alam mo yung alam asawa. mo alam mo ito lang masabi ko, and I dedicate this to my wife, Hmm. 'no. Mahirap yung trabaho ko Mhm. kasi 14, 13 hours ang Mm. tatrabaho, on end. The reality, however, is ang gagawin ko na lang talaga is magtrabaho. Alam mo Mhm. bakit? Everything else kaya niyang gawin sa bahay. Hindi na niya ako ginigising para magpatulong. Like for example, ito, nakakahiya man sabihin kasi siya yung gumagawa nito. Mhm. Kasi kaya ko naman 'to gawin, pero hindi talaga siya humihingi ng Mhm. tulong. Kaya niyang mag-plumbing, kaya niyang mag-plumbing, Mhm. kaya niyang maglinis ng sasakyan. Mhm. At the same time, ang linis ng bahay. Mhm. Ang sarap umuwi sa bahay ng malinis ang bahay. Super manage yung mga finances Mhm. namin. Minsan nagtatanong yan, gusto niya magtrabaho ulit. Alam mo, hindi dahil Hmm. sa gusto niya lang magtrabaho, kasi gusto niya makatulong sa finances. Sabi ko, you are doing more than enough. Sa bahay pa lang. Mhm. Parang parang magpalit tayo ng sitwasyon, ikaw nagtatrabaho, ako nasa bahay, baka gumagapang na ako sa pagod. Pero you're doing a lot. Alam mo yung gano'n yung level of appreciation ko sa mga nanay. Mhm. Pero twice over now kasi I am a witness to mama's greatness. I am a witness to my wife's greatness. Parang that for me is enough of a blessing na I'm willing to bend backwards over, risk my life out there so I can give the life that I so desire for my family kasi I am well covered. Mhm. Tsaka naisip ko lang kuya habang nung kinukuwento mo si Jeline, yung her being blessed na nagkaroon siya ng chance na maging nanay and stuff. Mm. Kaya gusto ko ring i-dedicate itong conversation na 'to, itong buwan na 'to dun sa mga kababaihan na hindi hindi natuloy or hindi umusbong yung Paging pagkakataon nilang maging nanay. I mm. know na naiintindihan niyo na, naiintindihan mo na para sa inyo din po 'to by heart. Though yung mga angels niyo nasa heaven na alam nila na bless sila na kayo yung magiging nanay sana nila sa mundong Oo, ito. So naudlot. so so ayun para sa inyo din 'tong araw and ayun lang, alam mo ang usaping nanay isang masarap na topic, mahirap, sensitive, rewarding, pero ito yung isa sa pinakamasarap sa pusong pag-usapan kaya naman I can do 3 hours of oo this. naman, oo, bukod lang dun sa battery namin na parang pawala na siya. Pero ayun, maraming maraming salamat sa conversation na 'to at tulad ng mga nanay natin na ilaw ng tahanan ay nagpapasalamat po kami sa mga nagsisilbing liwanag ng aming mga episodes. Of course, ang PD200W Maono microphone. Hmm, Maraming salamat sa liwanag. At ang an aming Salem bed, hmm. hari ng tibay, ang aming sandalan, parang mga nanay natin, Oo 'di ba? 'no, na yung parang ang nangannanay natin gives us clarity Yeah, and comfort. So, 'pag yan. nagpapahinga parang mga nanay 'no, parang imagine mo nanay mo maunot Salem, saka baka Salem. madagdagan pa 'to ng mga naku, Naku! isama niyo na po yan sa Sa kuwentuhan, hindi ayan. ako magde-decline. Kaya naman, ayan, to end this conversation, gusto ko lang sabihin na, "Ma, mahal na mahal ka namin. Naks, nagtatahi lang yan sa gilid. Oo, pumapalakpak A tayo a a ganyan, 'di alam yan mo alam mo magagalit." one day 'no, dahil naka-Maono mic naman na tayo, Oo. may pangatlong upuan dito. Oo, Si mama yung nasa gitna. oo, nakakatakot lang sa mga sasabihin Filter niya. 'no, so Oo, maraming edit. oo, kasi alam mo sana abutin pa ng battery bago mamatay 'tong kuwentong 'to. Si mama Pero kasi one of these days, oo, puwede. Ay, yun lang talaga, pero marami kayong mapupulot kay mama bukod lang sa sasayawan kayo and of course, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng nanay, nanay na tatay, single mom, ate, kuya na naging nanay, sa mga magiging nanay pa lang, hindi pa binibigay yung mga babies nila, pero magiging nanay din po kayo, claim this. Oh, 'di ba? hmm, Happy Mother's Day po at happy maraming Mother's Day salamat po. po sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta at You build this nation. ayan, maganda yan, oo. At sa mga asawa ng mga kapatid ko, maraming salamat sa pagiging nanay sa mga pamangkin kong inaagaw ko para maging nanay lang din ako. Sa mga fair parents na mga nanay din, ayan, Happy Mother's Day. So,
ayun lang, maraming salamat Hmm. kuya sa conversation na ito. Saan nila tayo mahahanap? Sa social media? Ayun, oo. Of course, sa Spotify, In the Right Corner Podcast, hanapin nyo lang po yan. Soon, baka ilabas po namin to sa Apple Music. Ina-upload ko po to sa aking YouTube channel, Almira Shield, Facebook page, Instagram, yung mga Reels and TikTok, Almira Shield. Ayan. Ikaw, kuya, saan kanila mahanap bukod sa Nike Outlet? Sa Adidas outlet din. Ayan. Kuya Dwayne, Kuya sa Dwayne. Instagram. Ayan. Maraming salamat and sana na-enjoy nyo itong conversation na to. Thank you so much and we'll see you again next Bye. time. Bye. Bye. Bye.